Ito ang itsura sa ilalim ng tulay ng gabi. Dati, madilim at maraming mga tulonggis. Ngayon, maliwanag at mas maayos na. Dito po yun sa Tondo, Manila, one of the dense area. Tuloy-tuloy na pagbabago dito sa Manila. Nandito na tayo sa Binondo Intramuros. Ito yung patok na pasala ngayon dito sa Pasig River. Oh. Ang Pasig River Esplanade. Grabe. Talagang kuha na to guys. Isa sa mga sikat na dinadayo ngayon. Ito yung isa sa successful na project guys, no? Part ng Pasig Bigan Buhay Muli. So ngayon ang pupuntahan natin, itong ilalim ng tulay dun sa Arten. Ito yung madalas na nire-request kasi madami dong dumadaan pala doon, mga motorista. Tapos takot sila dumaan doon lalo na paggabi. Dahil marami dong mga tolongges o mga tumatambay. Kaya yung papuntahan natin dyan sa Mela de la Industria. Oh. Yan, alam nyo, unting-unting inaayos itong Manila. Nilalagyan naman ng mga pailaw para iwas sa, alam mo na, yung mga tolongges doon, tumatambay, no? Ito yung mga bagong ilaw na in-install dito. Actually, maliwanag na, no? Dati kapag nadaan ka papuntang Delpan Street, wala talaga. Kahit anino ng tao, hindi mo makikita. Ito naman yung natitirang mga barong-barong guys dito malapit sa bangketa, no? Marami pang kailangan mabigyan ng relocation dito. Kaya dyan. Medyo siksika lang dito guys kasi hindi naman parkingan kasi itong kwan dito. Oh. Dapat wala yan kasi may mga dumadaan na truck din pala dito. Minsan traffic, minsan walang galawan. Dito tayo punta sa ilalim ng tulay. Ito yung sa Mel Lopez Bridge. Kasi ikutin ng Delpan Street. Yan, ito guys, oh. Yan, nilagyan na ng mga ilaw dito. Yan yung pagbabago. Ito yung kinonsern nating medyo hindi mabilis yung labasan nyo kasi nga traffic. So dito naman tumitira yung mga tulongges. Pag nakabukas pintuan, dapat sarado, oh. Para safer dito. Ilaw na ito. Dati walang kailaw-ilaw talaga dito. Dumaan kang dilim. Mabuti nga na-improve na. Siguro dagdagan pa itong mga ilaw dito. Tapos maliwanag na. Sa taas naman ganoon din kasi kanya sa taas eh. Medyo makalungsod. Kung tatunayan nyo guys, marami pang kailangan mabigyan ng relocation. Una na dito kasi madalas to yung gulo dito eh. Pero in-improve naman nila, may curfew na. Pero hindi pa rin maiwasan talaga yung gulo eh. Pag ganito, yung mga gang-gang ba yan? Yung mga group. Ayos na, di ba? Ito, papuntang pier na to ng Manila. U-turn lang tayo para ibang view naman.
Ito naman yung sa Delpan Street, guys. So ito yung literal na mga nakatira sa na to, kalsada. Sa kalsada. Kasi puno na eh. Yung iba naman dyan kapag dumadami sila, ilalagyan ng extension yung taas. Bahay. Sample, pamilya. Tapos dumami sila. Halos konya yun din eh. Halos karamihan itong mga extended family. Sample, yung anak nila may pamilya na. Gumagawa ng extension. So kumbaga magkakasama pa rin sila. Ito guys, ilang beses na rin na-clearing tong bangketa dito. Ano kasi tinamay yung mga tao sa kalsada naglalakad oh. Diba? Ano mapapansin mo? Pero merong bangketa dyan. Problema kasi itong mga obstruction yan, ginawa pang negosyo. Ito mo lang makikita yan yung kalsada, ginawang shopping area oh. Kaya delikado dito pag mga tao maglalakad. Nakaka-disgrasya. Ito may tent pa oh. Ito matindi. Pag gusto niyo bumili ng murang pangpalengke guys dito sa Divisoria. Ngayon kasi traffic ngayon pero sulit na makabili nyo dito. Problema na ito, traffic. Mas organized na ngayon, ganitong oras. Dati maglalatag ka ng mga paninda, puro basura na. Ngayon wala pa. Saka stricto na ngayon dito, pagdating ng alas 5 dapat linis na agad kasi sa umaga magkakaroon na dito ng flashing. Saka mas maliwanag na yung Divisoria ngayon, di ba? Pansin mo, ang mga malengke ka dati dito, parang dinagdagan tatlong mga LED lights. Yan, kitang kita mo kahit anino ng mga tao maglalakad. Yan. So sa kabila yung bilihan ng mga palengke, I think dito lang magpa-parking yung mga tao. Tapos dun sa kabila yung traffic talaga eh. Yan, walang galawan talaga dyan. Yan, bumili lang tayo ng dito, kamote. Yung kamote, yung isang sako 250. Mura talaga dito.